Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi mapakali si Liana sa kanyang kinauupuan. Hindi niya alam kung para saan nga ba ang interview na iyon. Ang alam lang niya ay inimbitahan ang pamilya Salvacion. Matagal na raw iyong nakaschedule, pero ngayon lang ito natuloy. Hindi na nagawang kansilahin pa ng Senador Salvacion dahil umuuna ito bago pa man mahospital ang esposa nito. Sinukol naman ay wala roon dahil ito ang nagbabantay ngayon sa ospital sa mama nila. Naroon din sa studio si Attorney Bernard bilang ito ang chief advisor ng legal team ng nangungunang senador ng bansa. Hindi naman niya matanggihan ang ama niya nang sabihin ito sa kanya ang tungkol sa interview. Pero ngayon ay halos hindi mapirme ang pang-upo niya sa isang pwesto. Galaw siya ng galaw at palingap-lingap siya sa paligid. Imposibleng hindi makarating kay Christian ang tungkol doon. Okay naman sana kung hindi lang nagsimulang magbiro ang host ng show at sinabing bagay sila ni Attorney Bernard. Ang abogado naman ay game na game at tuwang-tuwa pa sa panunodyo sa kanila ng host. Tapos heto siya at kabadong-kabado na dahil kilala niya si Christian. Baliw iyon pagdating sa kanya. Baka kung ano na naman ang maisipan nitong gawin para na talagang tinatambol ang dibdib niya. Pakiwari niya ay naririnig na niya ang tibok ng puso niya sa dulo ng kanyang lalamunan. Sa ilalim na mahaba niyang pilik mata ay pasimple siyang sumulyap kina Dylan at sa papa niya. Nakangiti ang mga ito at maganang nakikipagkwentuhan sa host ng show. Huwag naman sanang biglang dumating si Christian. Magkakagulo sigurado. Napahaplo siya sa lalamunan dahil biglang nanuyo iyon habang patuloy na inililibot ang mga mata sa paligid. Sinuyod niya ng tingin ang lahat ng sulok at halos bumaliktad ang sikmura niya nang madaanan ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura na matangkad at malaking tao. Muli niyang binalikan ng figurang iyon at tinitigang mabuti. Nalaglag ang panga niya nang makitang si Christian nga iyon. Nakatayo ito sa isang sulok malapit sa pintuan ng studio. Sobrang kapal ng tensyon na nakakapalibot dito. At tila hindi iyon mahiwa sa dalawa. Kuyom na kuyom ang mga kamao nito at madilim na madilim ang anyo na mukha nito. Lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib niya. Nag-iwas siya ng tingin at sunod-sunod na napalunok. Wala sa loob na napahaplo siya sa kanyang tiyan at bahagyang napapikit at nagpasaklolo sa batang nasa sinapupunan niya. Anak, pakisabihan naman ang ama mo na kumalma siya. Mahina at pabulong niyang sabi. Nakakatakot talaga si Christian dahil para itong bomba na panay ang pagtikatik at nagbabantang sumabog anumang oras. Muli siyang sumulyap kay Christian. Umayos ka. Buka ng bibig niya rito, pero wala iyong tunog. Alam naman niyang nabasa nito kung ano ang mensahe niya para rito. Umangat lang ang kilay nito, pero tuwid pa rin ang anyo na mukha nito. Nakikita naman niyang nagpipigil si Christian na sumabog. Wala lang talaga sanang may kumalabit sa gatilyo sa pagpipigil nito. Miss Liana. Liana, may tanong sa iyo ang host. Marahang yugyug naman sa kanya ni Dylan. Napapihit siya paharap sa host. I'm sorry, ano uli iyong tanong mo? Hindi talaga siya makapag-focus dahil alam niyang nakabantay si Christian sa kanya at nakikinig ito. Nabanggit ng dating Senador Salvacion na napipisil niya sa Attorney Bernard na maging katuwang mo sa buhay sa hinaharap. Pero hindi ka naman daw niya pipilitin dahil nasa iyo pa rin ang huling pagpapasya. Subalit gusto naming itanong sa iyo ngayon, diretsahan na may pag-asa ba si Attorney Bernard sa iyo? Hilaw ang tawang lumabas sa lalamunan niya. Halos hindi nga niya makuhang ngumiti ng maayos. Ano ba naman kasing klaseng tanong ang naisipang ibato sa kanya ng host? Kung alam lang nito kung gaano kasilosong tao ang ama ng ipinagbubuntis niya ngayon,
Baka ni hindi nito ibuka ang bibig nito. Kaso ay wala pa ngang may nakakaalam ng tungkol sa pagbubuntis niya. Sila pa lang ni Christian ang may alam na may buhay ng pumipintig sa loob ng sinapupunan niya. Napahaplos siya sa batok at disimuladong tumanaw sa dako ni Christian. Nakatiimbagang ito, pero ikiniling nito ang ulo na tila inuudyukan siyang sagutin niya ang tanong ng host sa kanya. Hinahamon siya nito. Liana, untag naman sa kanya ng papa niya. Kung may hihilaw pa sa tawa niyang iyon, ay ewan na lang niya. Hindi pa ba halata ng mga tao na hindi siya komportable? Magkaibigan lang kami ni Attorney Bernard. Tipid niyang sagot dito. Umugong ang malungkot na tunog mula sa audience sa mga taong nakasuporta na agad sa kanilang dalawa ni Bernard. Magkaibigan lang talaga? Hindi mo ba nakikita ang buhay mo sa hinaharap na kasama si attorney? Patuloy naman ang host. Napangiti na lang siya. Ngiting puno ng pagkaasiwa ang ngiti niya. Bakit ba sa kanya natuon ang atensyon ng lahat? Hindi ba pwedeng si Dylan naman ang pag-usapan? O kaya ay ang ama niya? Hindi pa naman siya sanay sa mga ganitong interview. Hindi naman siya lumaki sa harap ng mga nagkikislapang kamera. Simple lang ang naging buhay niya noon. Oo, magkaibigan lang talaga kami. Napasulyap naman siya kay Christian. May maliit na ngiti nang nakaukit sa isang sulok na mapula nitong mga labi. But I'm still a potential marriage partner for Miss Liana Salvacion. Biglang sabi naman ni Bernard. Marahan siyang napatingin dito. Nandidilat ang kanyang mga mata. Bakit kailangan pa nitong sabihin iyon? Pakiwari niya tuloy ay nawala ng kulay ang mukha niya. So sinasabi mo ba, attorney, na may pagtingin ka kay Miss Liana? Buong simpatiko namang ngumiti si Bernard. Yes, I like her. Napaubo naman siya. Ayaw na lang talaga niyang tingnan pa si Christian. Parang alam na niya kung ano na ang anyo ng hitsura nito ngayon. Kaso ay gusto na niya pa ring malaman. Tila ang gulo sa nakakatakot na pelikula na dahan-dahan siyang lumingon para masdan ito. At tama nga ang kutob niya. Wala na ang maliit na ngitig na kanina ay nasa gilid ng labi nito. Madilim ang anino nito sa mga mata. At ngayon ay pumupulso ang linya ng panga ni Christian. Pero handa ako maghintay. Kahit maliit na pag-asa lang, ay panghahawakan ko na isang araw ay magiging akin rin siya. Dagdag naman ng abogado. She will never be yours. Narinig ni Liana ang maigting na baritonong tinig na iyon. Nakatayo sa tapat nila ang lalaking nagsalita. Hindi na niya kailangang sinuhin ang may-ari ng boses. Alam na agad niyang si Christian iyon. Itinaas ni Christian ang isang kamay. May lalaking lumapit dito. May ibinulong dito si Christian. Tumango naman ang lalaki. Tapos ay kinausap nito ang head ng organizer ng interview. Maya-maya pa ay isa-isa ng umexit ng studio ang mga taong nasa loob at nanunood sa interview kanina. Kasama na pati ang host at ang staff ng show. Ang naiwan na lang sa loob ay siya, si Attorney Bernard, si Dylan at ang ama niya, at si Christian. At ang mga lalaking naka-uniforme sa tingin niya ay mga tauhan ni Christian. Ni hindi niya alam na may mga tauhan pala ito. Baka ito yung mga taong nasa security team ni Christian. Tumayo naman si Bernard at nakipagtagisan ng tingin kay Christian. Hindi naman natinag si Christian at sinalubong ng kasing talim ang mga titig ng abogado. Siya ang kinakabahan talaga. Christian, sambit niya sa pangalan nito. Let's go, Liana. Lumambot naman ang boses nito nang humarap ito sa kanya. Maingat nitong hinawakan ang kamay niya. Saan mo dadalhin ang kakambal ko? Paasik na tanong naman ni Dylan kay Christian. I'm taking her with me. Matapang na sagot naman ng dating asawa. Gago ka pala talaga. Sinugod nito si Christian at malakas na itinulak. Hindi naman natumba si Christian. Nakatayo pa rin ito at napaatras na lang ng isang hakbang. Pero biglang may pahabol na suntok sa mukha nito si Dylan. Natutop niya ang tapat ng bibig nang pumutok ang gilid ng labi ni Christian. Napadura ito ng dugo.
pero hindi ito lumaban at sadya itong hindi umiilag. Lumapit dito ang mga kasamang lalaki ni Christian at takmang haharangin nito si Dylan, pero umiling si Christian. Hayaan niyo siya. Sige, suntukin mo pa ako. Anito, seryosong nakatitig sa mga mata ni Dylan. Nagtatagis naman ang mga bagang ng kakambal niya. Talaga, gagawin ko talaga yan. Pinaulo na nito ng suntok si Christian, kaliwa at kanan. Christian! Sigaw naman niya. Hinihiwa ang puso niya sa nakikitang hitsura nito. Ayaw nitong lumaban kay Dylan. Pero bakit ayaw nitong lumaban? Tama na yan, Dylan. Awat naman niya sa kakambal. Nakatayo si Atty. Bernard at hindi makapaniwalang hindi man lang gumaganti ng suntok si Christian. Ganoon din si Senador Salvacion. Seryoso lang itong nakatingin kay Christian at kay Dylan. Mapapatay ko talaga ang lalaking yan. Hanggang ngayon ba ayaw ka pa rin tantanan? Buntot ng buntot pa rin ba sa iyo ang asong yan? Nangangalit ang mga ngipin na wika nito. Dylan, tama na yan. Saway naman niya rito. Nagulat silang lahat nang bigla na lamang lumuhod si Christian. Magalit ka pa sa akin, Dylan. Ilabas mo ang lahat ng galit mo. Saktan mo pa ako. Suntukin mo ako hanggang gusto mo. Pero sa dulo nito, ay hindi ko pa rin sasabing hindi ko pakakawalan si Liana. Mawawasak ang mundo ko kung wala siya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Liana. Para sa akin ay asawa ko pa rin siya. At mahal na mahal ko siya. Mahal ko ang asawa ko. Gago ka talaga. Tinadyakan ito sa sikmura ni Dylan. Napaubo ito at napadura ulit ng dugo. Dylan! Sigaw naman niya. Nilapitan na niya si Christian at niyakap ito. Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Yugyug niya rito kapag kuwan. Kung magpapakamatay ka na rin lang pala, sabihin mo sa akin at ako na mismo ang tatapos sa buhay mo. Asik naman niya rito. Galit na galit siya pero nanginginig ang mga kamay niya habang pinapahid ang dugo sa gilid ng labi ni Christian. Liana, kaya ko pa naman. Pabayaan mo si Dylan. Gusto kong pagbayaran ang mga naging kasalanan ko sa iyo noon. Tama na nga sabi. Christian, ano ba? Gusto talaga kitang sakalin. Sigaw naman niya rito. Wala na siyang pakialam kung nakatingin sa kanila ang ama niya, ang kakambal niya, si Atty. Bernard at ang mga tauhan ni Christian. Wala na siyang pakialam. Nag-uumapaw ang mga emosyon sa dibdib niya. Tumayo ka na riyan. Mariin na utos naman niya rito. Nang akmang tatayo ito ay bigla itong napasapo sa sikmura at napaubo ito. Iyan kasi Tinulungan niya itong tumayo. Ang laking tao ni Christian pero naaawa siya sa itsura nito. Humawak si Christian sa palapulsuhan niya. Mahigpit at tapos sumarap ito kay Senador Salvacion. Senador Salvacion, sa akin na po muna ang anak niyo. Napanganga siya sa sinabi ni Christian. Naghahanap ba ito ng dagdag na sakit na katawan? Itinulak niya ang isang balikat nito at pinandilatan ito sa mga mata. Ano ba ang gusto mong bumagsak na lamang sa ICU? Napatingin siya sa ama niya. Hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ng mukha nito. Parang walang takot na nagpatuloy sa pagsasalita si Christian. Hindi ko po muna ibabalik sa inyo ang anak niyo. Kasi po, sinibat nito ng tingin sa Atty. Bernard. Baka agawin po ng iba. I just want to protect what's mine. Liana is mine. At gusto ko muna siyang makasama ng ilang araw. Christian, saway naman niya dito. Kumuyom ulit ang mga kamao ni Dylan. Gumalaw din ang mga paa ni Bernard. Pero pinigilan ang mga ito ni Senador Salvacion. Bahagyan nagyuko ng ulo si Christian sa senador bilang pagbibigay galang dito. Tapos ay maingat na siya nitong inilabas palabas ng studio. Nakasunod na sa kanila ang mga tauhan ni Christian. Napalingon din naman siya sa loob ng studio. Nakatayo lang doon ang tatlo. Ang ama niya, si Dylan at si Atty. Bernard. Nakatingin ang tatlo sa kanila. Tingin niya ay
Gusto sanang humabol ni Dylan o ni Atty. Bernard. Subalit pumigil sa mga ito si Senador Salvacion. Kung bakit ay hindi niya alam. Kinausap kaya ito ng mama niya? Hindi naman siguro nabanggit dito ng mama niya ang kaduda-duda niyang tanong tungkol sa paano kung buntis siya at si Christian ang ama, hindi ba? Hindi naman siguro. Sa labas ng gusali ay nakaparada na ang itim na SUV ni Christian. Pinaalis na nito ang mga tauhan nito. Tapos ay idiniposito siya nito sa unahang upuan at ito na rin ang nagkabit ng seatbelt niya. Umikot ito sa driver side. Pinababa nito ang driver nito at ito na ang nagmaneho ng sasakyan. Christian, saan mo ba ako dadalhin? Tanong naman niya rito. Napasulyap siya at mahigpit na pagkakakuyom ng mga kamay ni Christian sa manibela. Nag-iigtingan ang mga ugat sa likod ng kamay nito. Inignoran nito ang tanong niya. Tinapunan siya nito ng mabilis na tingin bago nito ibinalik ang mga mata sa kalsada. You went to that interview? Suot ang magandang dress na yan? Tanong naman nito. Nakasimangot ang mukha nito. Napanganga naman siya at wala sa loob na hinayo ng tingin ang sarili. Simpleng bestidang bulaklakin lang naman ang suot niya. Wala namang espesyal sa damit na iyon. Simple lang naman ang damit ko ah. Umismid ito na parang bata. It's not simple. It's beautiful. Too beautiful. Yun ang totoo. Nalito naman siya. Sobrang ganda ba talaga ng bestida niya? Parang hindi naman. And you smell so good. God, you smell so good, honey. Christian, isang bisik lang to ng pabango. Ano bang yung sinasabi mo? Pero ang bango mo nga. Isipin ko pa lang na nasamyo ka ng abogadong yun ang bango mo. Nag-iinit na talaga ang ulo ko. Sobra ka mapag-angkin, Christian. Imbes na pabango at damit ko ang pinupuna mo riyan. Bakit hindi mo muna isipin yung pasamo sa mukha at yung mga sugat mo sa labi? Huminto ka sa pinakamalapit na convenience store. Bibili tayo ng gamot mo. Hindi na. Tanggi naman ito. Anong hindi na? Hindi pwedeng hindi na, no? Paano kung ma-infect yung sugat mo? At paano kung lalong mamagay ang mga pasa sa mukha mo? Don't worry, I'll be fine. Sinibat niya na matalim na tingin naman si Christian. Bakit ayaw mong huminto? Kahit saglit lang. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Sa bahay mo ba? Umiling-iling naman ito. Hindi sa bahay mo. Saan pala? Somewhere far away. Mariing wika naman ito. Ano? Saang malayo yan, Christian? Ayusin mo nga. May trabaho ako sa Salvation Group. Ikaw din. 2 kumpanya ang pinapatakbo mo ngayon. Akong bahala sa lahat, Liana. Wala kang dapat na ipag-alala. Kinukutuban siya ng masama kay Christian. Mukhang malaking kabaliwan na naman itong balak nitong gawin. Ano to, Christian? Ano itong ginagawa mo? Hindi mo pa ba nahahalata? Tanong naman ito sa kanya. Hindi pa. Kaya sabihin mo sa akin para maliwanagan ako. Ano nangyayari? Humingi na ako ng permiso sa papa mo kanina, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Ang sabi ko, sa akin ka muna. Seryoso ang mukha nito at hindi ito nagbibiro. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman niya rito. Honey, I'm kidnapping you. Nalito si Liana nang dalhin siya ni Christian sa isang pribado at prestihiyosong hospital. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbukas siya nito ng pintuan. Tapos ay kaswal nitong inabot sa valet ang susi ng SUV nito. Ni hindi niya alam na may valet parking service pala ang hospital na iyon. Pero sa katulad ni Christian na nanggaling sa kilalang angkan at bukang bibig ng mga alta sa syudad, ang pangalan ay maraming serbisyong bukas nitong nagagamit. Kaya pala ayaw mong bumili ako ng gamot sa convenience store. Sana sinabi mo kaagad na plano mo naman palang magpunta sa ospital para ipagamot yung mga sugat mo. Aniya naman sa lalaki. Nag-aalala pa siya rito kanina. Baka ma-infeksyon ang sugat nito. Iyon pala naman ay ipagagamot din naman pala nito iyon.
Hindi naman umimik si Christian. Tikom lang ang mga labi nito. Hawak pa rin ito ang kamay niya at hindi siya binibitawan. Christian, bakit hindi mo kaya muna bitawan ang kamay ko? Wala naman akong planong tumakas. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Bigla na lang tatakbo palayo? Hindi pa rin naman ito tumugon sa kanya. Tahimik lang ito habang naglalakad sila sa loob ng malaking hospital. Nadaanan na nila ang outpatient department pero hindi naman huminto si Christian. Nangahaba tuloy ang liig niya kakalingon sa likod upang tiyaking OPD nga iyon. Christian, lumampas na tayo sa OPD. Kinalabit niya ito. I won't be heading to the outpatient department. Tipid naman itong sagot sa kanya. Saan pala? Sa emergency? Kung sa emergency, di dapat kanina pa tayo lumiko. Lumampas na rin tayo. I'm not heading to the emergency either. Ang gulo mo na naman. Saan ka ba talaga kasi pupunta? Just follow me. Umakyat sila sa ikatlong palapag. Tapos ay naglakad sa mahabang pasilyo at tiyak ang mga hakbang na tinungo ni Christian ang isang silid. Kasama siya. Napatingala siya sa room number na nakakabit sa pintuan at sa pangalan ng doktor. Bakit dito? Anong ginagawa natin dito? Tanong naman niya rito. Get inside, honey. Anito. Hinawakan nito ang baywang niya at maingat siyang itinulak papasok ng klinika. Bumalatay naman ang pagkagulat sa mukha ng doktor. Nang sa pag-angat nito ng ulo ay una nitong nakita ay ang hitsura ni Christian. Nasa 50 marahil ang edad nito. Mula sa pagkakaupo sa likod ng mesa nito, ay tumayo ito at lumapit sa kanila. Tumingin ito kay Christian. Sinuri ang mukha ng lalaki. Ano nangyari yan sa mukha mo? Napaaway ka ba? Yeah. Sa edad mong yan, napaaway ka pa? Pasimple siyang sinulyapan ni Christian. Parang gusto nitong sabihin na napapaaway lang ito dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Okay lang naman ako, Doc. Nalapatan na ba ng gamot yung sugat mo at yung mga pasa mo? Bumuntong hininga naman si Christian at tapat na umiling ito. Hindi pa, Doc. Mariusip na bata ka, oo. Tinawag dito ang sekretarya. Kumuha ka ng gamot iyan sa cabinet. Pakilagyan mo ng gamot iyang mukha ni Christian. Utos naman ito sa sekretarya. Mamaya na, Doc. Unahin muna natin itong kasama ko. Wika naman ni Christian. Napabaling naman sa kanyang atensyon ng doktora at kumislap kaagad ang mga mata nito nang matitigan siyang mabuti. Siya ba ang asawa mo, Christian? Magiliw nitong tanong kay Christian. Yes, Doc. She is my wife. Ngumiti ng matamis ang doktora at pumihit paharap sa kanya. Ginagap nito ang kamay niya at maingat na pinisil. Ang swerte mo rito sa asawa mo, iha. Matagal na kaming magkaibigan nitong si Christian. Pero nitong huli lang ay palagi akong tinatawagan. Nagtatanong kung ano raw ba ang magandang bitamina at mga pagkain pati na gatas para sa buntis. Buntis daw kasi ang asawa niya. Napangiti naman siya pero hindi niya alam kung lumabas na tabingi ang ngiti niyang iyon. Kasi hindi niya ine-expect ito. Ginulat lang siya ni Christian. Nagbayad na ng advance payment yung asawa mo para sa free natal fitness classes. Kasama siya. Magsisimula na lang daw kayo sa pangalawang trimester kapag hindi ka na nakakaramdam ng pagkahilo. Patuloy na pagkukwento ng doktora sa kanya. Magaan ang aura nito at mukhang mabait naman talaga. Hinawi nito ang puting kortina at itinuro sa kanya ang pang-isahang higaan. Mahiga ka na. Titingnan ko ang kondisyon ng bata sa sinapupunan mo. Tapos ay tumingin ito kay Christian. Gamutin mo ang sugat at pasa mo riyan. Tumango naman si Christian at lumapit sa sekretarya ng doktora. May mga tinatanong sa kanya si Doktora Linda. Halimbawa ay kung kailan ang huling regla niya. Tinatanong din ito kung ano ang mga nararamdaman niya. Ipinayo nitong bumalik sila ni Christian pagkatapos ng 2 o 3 linggo para mas masuri siya nito ng mabuti. Pagkatapos siyang suriin ng doktora ay may ibinigay itong papel kay Christian. Nakita niyang inabot ni Christian ang black hexa card nito. Pero tumanggi naman ang doktora.
i-deposito mo na lang sa bank account ko. Hindi ko naman masuswipe yung card mo rito. Tumango naman si Christian. Nagpaalam na sila sa doktora at lumabas na sila ng hospital. Napatingala naman siya kay Christian. Nalapatan na ng cream ang sugat ng mga pasa nito sa mukha. Napanatag na ang kalooban niya kahit papaano. Ihahatid mo na ba ako pa uwi? Tanong naman niya rito. Nope. Nasa tapat na kaagad ng hospital ang sasakyan nito. Binuksan ni Christian ang pinto ng passenger side. Ang isang kamay nito ay nasa bandang ulo niya. Sinisiguradong hindi siya mauuntog. Gusto pa sana niyang mag-usisa kung saan ba talaga sila pupunta. Pero alam niyang nakapinid ang mga labi ni Christian. Kaya nagkasya na lang siyang tumanaw sa labas ng bintana. Tapos ay huminto na sila sa tapat ng Anderson Corporation ang sasakyan. Bakit dito naman? Anong ginagawa natin dito? Takang tanong naman niya rito. Good afternoon, sir. Bati rito ng mga nakakasalubong nilang mga empleyado. Tinanguan lang naman ito ni Christian. Pero diretso ang tingin nito sa unahan at mahigpit ang pagkakahawak sa palapulsuhan niya. Christian, saan mo ba talaga ako dadalhin? Ipapakilala mo na ba ako sa tatay mo? Hoy, hindi pa ako handa ha. Ani naman niya rito. Ipakikilala kita pero hindi sa ngayon. Wala siya dito. Rooftop? Anito. Pinindot nito ang elevator. Bumukas iyon at pumasok sila. May humabol pa at sasakay din sana sa elevator. Pero na makitang walang kangiti-ngiti si Christian, ay mabilis na lang na umatras. Dinala siya ni Christian sa pinakatuktok ng gusali. Hindi nga ito nagbibiro nang sabihin nitong sa rooftop ang destinasyon nila. Nagulat siya at naitakip ang kamay sa tapat ng bibig nang makita ang helipad at ang naghihintay na chopper. Ano ito, Christian? We'll fly. Are you ready? Anong fly? Lilipad tayo. Hoy, ayoko. Ayokong sumakay sa mga ganyan. Kontra naman niya rito. Nagpabigat siya ng humakbang ito patungong chopper. Nag-asawa ka ng CEO, talagang makakasakay ka sa ganyan. Uwi ka naman ito sa kanya. Wala na naman akong asawa ah. Hindi ba hiwalay na tayo? Pauwiin mo na ako. Hindi ba sinabi ko sa'yong kinidnap kita? May kinikinap bang pinapauwi ka agad? Christian, magagalit na talaga ako sa'yo. Imbes na pakinggan siya ay walang abog siya nitong pinangko at walang hirap siya nitong dinala sa loob ng chopper. Christian, buntis ako at bawal dito ang buntis. Sigaw ni Mania rito. Kaya nga tayo bumisita sa doktor, hindi ba? Para alam ko kung pwede kang sumakay o hindi. Iyon pala ang dahilan kung bakit dinala siya ni Christian sa doktor. Nanigurado talaga itong pwede siyang sumakay ng chopper at wala na siyang lusot doon. Hoy Christian, pwede lang ba to? Gagamit ka lang ng chopper bigla-bigla? Pinilit niyang makahanap ng dahilan para hindi matuloy ang paglipad nila. Pero mukhang napag-isipan na talaga iyon ni Christian. Tumitig ito sa mga mata niya ng matiim at ikinabit ang seatbelt niya. Kaya nga tinanggap ko na ang pagiging Anderson para magawa ko ang mga ganitong bagay. Ngumiti ito at isinuot na sa kanya ang noise-cancelling headphones. Tapos ay pinataka nito ng halik ang nakaawang niya mga labi. I love you, he mouthed. Sininyasan na nito ang piloto at hindi nagtagal ay nagsimula ng umangat ang chopper hanggang sa tuloy-tuloy na iyong lumipad.